Narito na ang pangalawang tagpo ng ating kwento. Simulan na natin to. Ambo! Mukhang nakachamba kayo ah. Ilabas mo pa nga ang isa mo pang tandang. Nagpapainit pa nga ako eh. Siniseryoso mo na. Wika ng nagngangalang Hiner. Ano Rico? Sa panglaban? Mukhang siniswerte tayo kapag ikaw ang nagtatari, ano? Wika ni Lolo Ambo niya. Sige lo. Labanan natin. Ako pa rin ang magkakabit ng bulang. Panahon na natin ngayon para makabawi sa kanila. Sagot naman ni Rico sa lulo niya. Matapos nilang tanggalan ng tari ang unang manok na lumaban, agad nilang isinagawa ang pangalawang laban na yon. At ang nagngangalang Hiner pa rin ang kanilang makakatunggali. Ngayon lo, ako ang magbibitaw. Kabisado ko na ang dapat kong gawin. Sige Apo, pero mag-iingat ka. Dahil delikado sa tao ang tari ng manok. Kung may mga karga ito, lalo na ang mga dasal. Wika ng lulo niya. At pagpasok nga nila sa ruweda, ay naroon na si Hiner habang pinalakad-lakad ang pambato nito sa lupa. Ngumisi-ngisi pa ito habang nakatingin sa mga manonood na tila ba sabik na sabik ito sa pangalawang laban nila. Ngayon Ambo, sisiguraduhin kong uwi kayong talunan. Pinagbigyan ko lang kayo kanina eh. Kaya maghanda kayo. Wika nito sabay dampot sa kanyang manok at inihipan ng mga dasal. Oh, alam ko. Alam naming malakas ka at palagi mo kong natatalo. Pero hindi natin mapagkakaila kung sadyang naaraw namin ito ngayon. Tugon naman ng lulo niya. At doon sumimangot ang pagmukha ni Hiner. Habang itong si Rico, panay na ang pananalangin niya sa kanyang kwintas na bulkan na sana gabayan siya sa labang ito. At sa pagbitaw niya sa tandang, hindi niya inalis ang kanyang paningin sa kanyang kalaban. Habang naglalakad papalapit ang tandang ni Hiner, sinipat-sipat ito ng kanilang pambato. Magkabilaan ang pagtingin nito na para bang nagkaroon ng matinding alerto ang tandang nila. Hanggang sa sumugod ng patakbo ang kalabang manok. At nakita mismo sa mga mata ni Rico ang ginagawa ng kanyang tandang. Animoy naging anyo itong usok sa harapan ng kalaban at biglang tumagos sa likod ng katunggali nito. Nanlaki ang mga mata ni Hiner dahil mula sa likuran ng manok niya, pinaulanan ito ng palo ng manok ni Rico. Animoy hindi nakita ng pambato niya ang sinusugod nito. At sa pagharap ng kalaban, ay harap-harapan itong pinaulanan ng atake. At sa ginawang atake ng pambato ni Rico, ay bigla na lang tumirik ang liig ng tandang habang sumuka ng dugo. Pagtingin ni Hiner sa manok niya, laking gulat nito nang halos mapuno ng sugat ang kanyang pambato. Napatitig ito sa kanilang maglulo habang galit na galit ang pagmumukha nito. Hindi kasi nito lubos akalain na kayang mabasag ang kabal nitong taglay. Matapos nun ay nauna itong lumabas ng ruweda. Agad kinubra nilang maglulo ang panalo at napapangiti naman itong si Rico. Dahil doon lang sila nakaranas na manalo sa sabungang yon. Kadalasan kasi,
talo bawat uwi nila. Lo, mukhang hindi matanggap ni Hiner ang pagkatalo niya. Natatakot ako na baka maghiganti ito sa ibang paraan. Pag-alalang wika niya. Kumalma ka lang, Apo. Huwag kang matakot. Isipin mo na hindi tayo basta-bastang maapi lamang. Kung noon ay naaapi tayo sa larangang ito, hindi naman tayo magpapaapi sa pisikalang aspeto. Tugon ng lolo niya. Makalipas ang mga minuto, ang isang manok nilang natira ay napagdesisyonan nilang ilalaban na. Bukod sa dumarami na ang mga tao, halos nakapila na rin ang mga sultadang sumusunod. Ang makakalaban nila sa panghuli ay ang taga-kabilang baryo. At habang kinabitan ni Rico ng tari ang huli nilang panlaban, may lumapit sa kanila na isang lalaking kababaryo nila. Lumapit ito sa lulo niya at may ibinulong ito. Matapos nun, ay ngumiti lang naman ito kay Rico at umalis na. At ayon dito sa lulo niya, ay ang magiging kalaban pala nila ay ang kumpare din ni Hiner. At nakakatakot ang taong yon dahil gumagawa ito ng kababalaghan. Manalo lang sa laban. Paano ba yan, Lo? Tutuloy pa ba tayo? Bulong niya dito. Aba, oo naman. Tutuloy tayo. Naniniwala ako na kaya itong kontrahin ng tangan ng ama mo na tangan mo ngayon. Sige na. Ikaw pa rin ang magbibitaw sa laban. Sige ho. Pero magbantay kayo sa paligid natin. Baka mamaya meron na lang basta-bastang sumunggab sa atin. Wika niya. Ikaw talagang bata ka. Napaka-nervyoso mo. Isipin mong masarap ang ulam natin mamaya. Tugon naman ang lulo niya habang tumatawa. At lumipas ang mga minuto, naroon na sila sa loob ng ruweda. Habang kaharap nila ang makakalaban nila, napapansin nilang dalawa na umikot ito sa kinaroroonan nila. Kunyari, pinapatapang lang niya yung manok niyang hawak. Pero pasimple itong may inilaglag sa lupa na mismong kinaroroonan nila. Animoy isa itong butil ng mga asin. Pero kulay itim yon. Hindi lang sila nagpapahalata na nakita nila ang mga bagay na yon. At nang tumalikod na ito para bumalik sa pwesto, kinahig ito sa mga paa ng lulo niya palabas. Habang nagtatawag ang sentensyador sa maging lamang ng kalaban, kumasa pa ito ng pusta sa kanila sa labas. Hindi yun normal dahil may halo itong pamimilit. Animoy sigurado na ito na sila ang mananalo sa laban. Itong lulo naman niya, pinatulan din yung kumpare ni Hiner. Bumungat din ito ng kung magkano ang ipupusta sa labas. At doon na kinabahan si Rico dahil lahat ng panalo nila ipinusta ng lulo niya. Hanggang sa inutusan na ang magkabilang panig, nabitawan na ang dalawang manok. Napapansin nilang gumiri-giri yung kalaban at alam nilang normal lang ang mga laban na yon. Nang medyo makalapit na ito, agad umalpas yung kalabang tandang. Pero napaka-alerto ng pambato nila Rico. Agad itong pumantay ng lipad at halos lahat ng palo ay sinalo ng kalaban. At pagbagsak noon sa lupa, akala nila patay na yung kalaban na yon. Pero nakailang ganti pa yon.
bago yun tuluyang natumba at namatay. Pero nagsisigawan ang mga tao dahil yung pambato nila Rico nakatayo lang at hindi lumapit. Kaya dali-dali itong kinaryo at saktong tumukayo ng 2 beses. Tapos namatay din. Mabuti na lang dahil nakatuka pa yun ng 2 beses. Dahil kung nagkataong may pinanigan ang sentensyador, mahuhulog pa sa tabla o talo ang laban. Pero nagtataka silang maglulo noon dahil nung tingnan nila ang buong katawan ng panlaban nila, wala namang tama yun. Ang nakita lang nilang sugat nito ay yung talampakan nito. Hindi naman yun malalim pero nakapagtataka. Gawa ng dahil lang doon ay ikinamatay ito ng kanilang pambato. At doon napagtanto nilang maglulo na totoo ngang gumagawa ng kababalaghan ang taong yon. Duda nila, may lason yung tari nila kaya ganon. Matapos nilang kubrahin ang panalo, agad na silang lumabas ng sabungan noon. At umuwi itong maglulo na paldo-paldo ang panalo. Grabing tuwa nilang dalawa noon. Dahil bukod sa pera nilang napapanalunan, may mga bihag pa silang dala. Yun nga lang, hindi nila kinain o ibinigay ang pangatlo nilang bihag at yung namatay nilang pambato. Dahil nga, baka magdulot yun ng hindi maganda sa mga makakain nun. At sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang magaganap na hindi nila lubos akalain. So mga kapinundong baryo, hanggang dito na muna ang ating kwento. May ganun pala no? Hindi nasugatan yung manok mo sa katawan pero namamatay. Ang tanong, nakakamatay ba ang sugat sa paa ng manok? I-comment nyo sa baba yung mga sabungero natin dyan na nakikinig. Maraming salamat. At hanggang dito na lang.